Well, mga kapopong, kumusta? Well, kung hindi mo pa nababalitaan, ay ang isa kasi sa mga barko ng Amerika na kasali ngayon sa pagmomonitor sa mga nangyayari ngayon sa Israel at Gaza ay actually sa hindi inaasahan biglang nag-activate ang kanilang interceptor dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Yes mga kapopong, ang mismong Navy ng Amerika nakadetect na mga missile gamit ang kanilang mga advanced radar na itong mga missile naman na kanilang na-detect ay agaran naman nilang pinigilan agad. Well, ayon kasi sa balita ng Reuters, itong mga missile na in-intercept ng Amerika galing pala sa Yemen. Particularly isang grupo na nasa Yemen na panig naman sa grupo ng Hamas. Well, kung pagbabasihan kasi natin yung direction kung saan papunta yung mga missile na yun, ay sinasabi ng Amerika na yun daw ay papunta sa direction ng Israel. At upang hindi nga dumiretso yung mga missile na yun, ay nagdesisyon agad ang Amerika na i-intercept yung mga missiles na yan. Pero, ano agad ang matututunan natin yan sa pangyayaring yan? Well, dyan nyo kasi malalaman na kahit ang ilang grupo na kaanib ng Hamas na malalapit sa Israel ay handa talagang tumulong sa Hamas sa pamamagitan nga ng pagpapalipad rin ng missile doon sa Israel. Pero ito ang tandaan nyo, ha? Panigurado kasi na yung grupo na nasa Yemen na nagpalipad ng missiles ay for sure na alam rin nila na mayroon talagang mga barko ng Amerika ang 24/7 na nagmo-monitor sa maraming lugar doon. Pero ang tanong naman ngayon, bakit ayaw naman noong grupo na nasa Yemen na unahin munang patamaan itong mga barko ng Amerika na nandoon? Well, good question yan at ganito kasi yan. Kung sakali kasing magbabalak yung grupo na yan na idamay pati ang mga Navy ng Amerika, ay talagang isang malaking pagkakamali yan dahil hindi talaga nila nanaisin ang magiging ganti ng Amerika sa kanila. Well, kaya't kung mapapansin ninyo na kahit kasi ang grupo ng Hamas na nasa Gaza ay focus lang talaga sa pagpapalipad ng mga missile sa Israel at hindi sa mga barko ng Amerika na malapit sa mga karagatan doon. At another good news mga kapopong, ha? Well, ayon kasi sa balita ngayon, ay sinasabi ng Amerika na yun daw dalawang Iron Dome nila ay balak muna nilang dalhin pabalik ng Israel uli. Yes mga kapopong, yung dalawang Iron Dome na binili ng Amerika sa Israel balak muna nilang ibalik ng Israel para nga makatulong doon. Pero ang tanong, bakit naman gagawin ng Amerika yan? Hindi pa ba sapat yung Iron Dome ng Israel na nandoon? Well, another good question yan at ganito kasi ang paliwanag dyan. Actually, dyan nga sa gagawin pa lang ng Amerika na yan, na pagbabalik nga ng dalawang Iron Dome pabalik ng Israel, ay nagpapakita lang yan na kahit mismo ang gobyerno ng Amerika alam na alam nilang hindi pa talaga matatapos ang gulo doon at posibleng lumaki pa talaga. Yes mga kapopong, hindi naman kasi gagawin ng Amerika yan kung alam nilang unti-unti nang natatapos ang gulo doon. Dahil ang isa rin kasi sa mga ikinatatakot ng Amerika ngayon ay posibleng ang ilang kasing grupong kakampi ng Hamas ay gumawa rin ng aksyon laban sa Israel, which is ang isa pa sa nakakatakot ngayon. Papaano kung yung mga grupo na yan magsabay-sabay sumugod sa Israel? At posible kaya na dyan na rin tumulong ng aktual ang Amerika sa Israel na remember mga kapopong, ha? Mayroong halos 2,000 na mga US Marines ang nakaantabay dyan sa lugar na yan dahil nga sa nangyayaring gulo doon. Pero ang malaking trabaho kasi ng gobyerno ng Amerika ngayon ay tumutulong kasi sila sa pagbibigay ng mga intelligence report sa Israel patungkol nga sa ilang posibleng gawin ng ilang grupo sa kanilang bansa, which is panigurado na pati ang karamihan sa mga telephone o cellphone calls ng mga Hamas group 24/7 na namomonitor ng Amerika yan at napapakinggan nila ang lahat-lahat ng mga conversations nila, which is ang mga impormasyon namang makukuha ng Amerika dyan yan mismo ang ipapasa nila sa gobyerno ng Israel. Pero sa mga situation kasi tulad sa ginawa noong grupo sa Yemen na pagpapalipad ng mga missiles patungong Israel, ay no choice na talaga ang Amerika na i-intercept yung mga yan, hindi upang makigulo rin kundi upang pigilang mas lumaki pa ang gulo na nangyari
nangyayari doon. Pero kung pipilitin kasi noong grupo sa Yemen na pati ang Navy ng Amerika idamay nila, ay alam niyo naman siguro ang ganitong situation na nasa harapan nyo ngayon pwedeng maganap anytime kung magsikilos na rin ang grupo ng Amerika. At another trivia mga kapopong medyo malakas rin kasi ang loob ng Amerika na nandoon dahil kung pagbabasihan natin ang mga military bases ng Amerika na nandyan sa mga lugar na yan, ay talagang masasabi natin na medyo marami rin talaga yan sa kung bakit ready talaga itong gobyerno ng Amerika. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba na mayroong pang bansang maliban sa Amerika ang tumulong rin sa Israel tulad sa pagtulong na ginagawa ng Amerika? O kung meron man anong bansa kaya yung mga yan? Well, syempre gusto kong malaman ng iyong kasagutan patungkol dyan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, te amo!